Hello po, ito po si Aira. Narito na po ang ikapitong bahagi ng Mutya ng Kidlat. At ang pamagat po ng kwentong ito, Ang anyong hindi man lang nakilala. Ikaw ang mutya ng kidlat, pumapalot sa dilim, humahawi sa ulap. Bawat pagkulog ay sigaw ng tapang, panglaban sa kasamaan, sa kampo ng kadiliman. Mutya ng kidlat, ikaw ang aking lakas. At sa panig naman ng hari ng kasamahan na si Lagun ay nanggagalaiti sa galit dahil natalo ni Kidoy ang kanyang malakas na alagad na si Sapara. Paano natalo niya si Sapara? Si Sapara ang pinakamalakas kong alagad. Pinagalit mo talaga ako, Kidoy. Magdaka sa akin, Kidoy. Magdaka sa muling pagtatagpo natin at sa muling paghaharap. Tatapusin ko ang buhay mo. Ay may nabuong plano ang alagad ng Haring Lagun na si Kuato na kung saan ipapadala nila ang manunghulot, ang aswang na kayang gumaya ng boses, katawan, anyo at mukha ng tao. Dito ay gagayahin ng manunghulot ang ina ni Kidoy. Haring Lagun, meron akong plano. Sige, Kuatog. Ano ang iyong plano? Sabihin mo. Bakit hindi natin ipadala ang manunghulot, ang aswang na kayang gumaya ng boses, katawan, anyo, at mukha ng tao? Doon ay sasamantalahin natin ang kahinaan ni Kidoy, na kung saan gagayahin ng manunghulot ang ina ni Kidoy. Sa pagkakataong yun, ay matatalo na natin si Kidoy dahil mapapagkamalan niya ang manunghulot sa kanyang ina na hindi niya alam na ito'y impostor lang. Tama. Tama ang naisip mo, Kuatog. Magaling. Sige, ipapadala natin ang manunghulot kay Kidoy. Hindi niya malalaman na isa yung impostor. At doon, sasamantalahin natin ang kanyang kahinaan. Nang sa gayon, matatalo na natin si Kidoy. Sige, Kuatog. Ipadala mo ang manunghulot. Ayun na. Ayun din, ay ipapadala ko ang manunghulot sa lugar nila Kidoy. Ang manunghulot ang magpapanggap na kanyang ina. Nasa gayon, makukuha natin ang loob niya at sasamantalahin natin ang kanyang kahinaan. At ako na ang maghahari sa buong mundo. At nang matalo nila Kidoy, si Sapara, ay umuwi na sila ni Noynoy. Oh, paano, Kidoy? Dito na yung bahay namin. Mag-iingat ka palagi, ah. Mag-iingat ka dyan. Gabi na. Sige, Noy. Salamat, ah. Bukas ulit. At saka sa linggo, magsisimba ulit tayo. Oo, Kidoy. Magsisimba na tayo tuwing linggo. Para tayo pagpalain.
Sige, Noy. Ang dami mo talagang alam. Sige na. Uuwi na ako. Sige, Kidoy. Mag-iingat ka. Apo! Oh, nandiyan ka na pala. Bakit ginabi ka na? Pasensya na po, Lo. Meron kasi kami nasagupa eh. Kaya kami ginabi. Nakalaban namin si Sapara. Ang alagad ni Lagun. Isang nilalang na apoy. At nung nagsisimba kami, Lo, ay meron kami narinig na mga nagpapanik na tao. Meron palang hinostage na babae. Ang ginawa po namin, niligtas po namin yung babae. Ang galing nga po ni Noy Noy eh. Siya po yung sumuntok dun sa holdupper. Tumba yung holdupper, Lo. Ang galing. Aba, maigit hindi napahamak si Noy Noy. Butit walang hawak na baril yun. Wala po, Lo. Patalim po yung hawak ng hostage. Kaya nailigtas po namin babae. Ayun po, inuli po siya ng mga pulis at kinulong na. Ganun ba? O sige na, pumasok ka na dito at kumain na tayo nang makapagpahinga na. Kidoy, meron pala akong sasabihin sa iyo. Meron akong nakalimutan. Meron akong ibibigay sa iyo. Ano po yun, Lo? Eto, tignan mo. Eto ang larawan ng iyong ina. Ibinigay yan sa akin ng iyong ama. Nung inabot ka niya, ang sabi niya, itago ko daw yan at ibigay sa iyo sa takdang araw na binata ka na. At ito na ang takdang araw na yon. Ayan. Ayan ang iyong ina. Ang ganda naman ni Nanay. Napakakinang ng kanyang mga mata. Na parang punong-puno ng pagmamahal. Sayang, hindi ko na siya nakasama. Ayan ang iyong ina, Kidoy. Ang pangalan niyan ay Nanay Marta. Ang iyong ina ay isang abularya na nanggagamot dito sa aming bayan. Ingatan mo yan at itago para hindi ka mangunglila sa iyong ina. At siya nga pala, Kidoy, ako'y mawawala ng ilang buwan dito. Mag-iingat ka palagi at huwag kang magpapapasok ng kung sino-sino, lalong-lalo na pag hindi mo kilala. Bukas, kami manlalaot ng aking mga kaibigan, ang iyong Lolo Kepweng at Lolo Pedreng. Sila ang mga kasama ko. Kaya mag-iingat ka palagi. Apo, sige na, matulog na tayo at maaga pa kami bukas. Sige po, Lo. At nang matapos ng makapaghapunan ang maglolo, sila'y nagpahinga na at natulog. At nang sumapit ang umaga, dumating na ang mga kumpare ni Lolo Tasio na si Tay Pedring at si Tay Kepweng. Tao po! Tao po!
Paring Tasyo, nakaayos ka na ba dyan? Tayo'y lalakad na. Lo, may tao po. May kumakatok po. Buksan mo. Baka sila na yan. Oh, ikaw pala. Paring Kepweng. Ano? Ready na ba tayo? Siya nga pala. Ito ang apo ko, si Kidoy. Yan na pala ang apo ko, si Kidoy. Ang laki mo na pala, apo. Mano po, Lolo Kepweng. Kawaan ka ng Diyos, apo. Oh, paano? Kidoy, ikaw nang bahala dito sa bahay natin. Yung bilin ko sa'yo ha, tatandaan mo. Sige po, Lo. Mag-iingat po kayo. Tara na. Paring Kepweng, paring Pedreng. Tayo lumakad na. Oh, sige na. Tara na, tayo'y tatanghali na. Ay, mga pare, tayo lumakad na para tayo makarami. Sige po, Lo. Mag-iingat po kayo. At nagpaalam na ang kanyang lolo. Ilang buwan itong mawawala at hindi makakasama ni Kidoy dahil sila'y mangingisda ng kanyang mga kumpare na si Lolo Kepeng at si Tay Pedring. Habang nasa loob ng bahay, si Kidoy ay tinititigan niya ang litrato ng kanyang ina. Ang ganda niyo talaga, Nay. Siguro, nung nabubuhay pa kayo, kung nakasama ko lang kayo, matitikman ko yung mga luto nyo. Mga luto nyong masasarap na ulam. At yung maiinit nyong yakap at lambingin na pagmamahal. Sayang, nawala kayo nung ako'y sinilang. Kung nasaan man kayo, sana kasama niyo na ang Panginoon. Ginagabayan niyo ako mula dito sa lupa. Salamat. At kahit papaano, ay meron kayong iniwan sa akin na isang alaala, ang inyong larawan. At sa pag-usisa ng litrato ng kanyang ina, ay nakatulog si Kidoy. Maggagabi na nang siya'y magising. Gagabi na pala. Sandali. Magluluto muna ako ng makakain ko. At nang makapaghanda si Kidoy ng kanyang kakainin, ng kanyang hapunan, ay nag-ayos na ito para magpahinga. Sa kanyang pagtulog, ay napanaginipan na naman niya ang kanyang ama na si Kidlat. Kidoy, anak ko, mag-iingat ka palagi. Meron akong sasabihin sa'yo. Isang paalala. Huwag mong paniniwalaan
ang nakikita ng mata. Lalo na ito'y maganda sa iyong paningin. Mas mabuting ilatisin mo muna at alamin kung ito'y totoo o isang nanlilinlang lang. Mag-iingat ka palagi, anak ko. Tandaan mo, lagi lang ako nakagabay sa iyo. Si Kidoy ay ulila na sa kanyang ina. Namatay ang kanyang ina nung siya ay pinapanganak pa lamang, kaya hindi niya ito nakasama o nakita man lang sa personal. Ang hindi alam ni Kidoy ay mayroong binabalak ang hari ng kasamaan. Ipapadala ng hari ng kasamaan ang manunghulot, ang aswang na kayang gumaya ng boses, anyo, muka at katawan ng tao. Isang gabi, nang nagpapahinga na si Kidoy sa labas ng bahay nila, na tanging liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing ilaw, ay merong umaaligid sa kanilang bahay. Kaya't ang ginawa ni Kidoy ay lumabas ito. Ama, sandali. Huwag kayong umalis. Meron akong itatanong sa inyo. Ama! Ama! Malalim na pala ang gabi. Sandali. Bakit nagkakahulan yung mga aso? Hindi nga, tatayo ako. At sa pagtayo ni Kidoy, ay meron siyang naririnig na mga pagkaluspos sa labas ng kanilang bahay. Ano kaya yun? Parang may tao sa labas. Sandali lang nga at titignan ko. At sa paglabas ni Kidoy, ay natanaw niya ang isang babae na sa tingin niya ay kamukhang kamuka ng kanyang ina. Kaya nagtaka si Kidoy at tinanong niya ito. At ang babae naman ay dahan-dahan lumapit sa kanya at nagwika ng, Anak, Kidoy, narito na ako. Sa wakas nakarating na rin ako sa iyo. Matagal na kitang binabantayan mula sa malayo. Sino kayo? Paano nyo nalaman ang pangalan ko? At bakit kamukhang kamukha nyo yung larawan na iniwan sa akin ng aking ama? Ako ang iyong ina, si Marta. Akala mo tuluyan na akong nawala mula nang ipanganak ka? Hindi. Bumalik ako para makasama ka. Para maibigay sa iyo ang pagmamahal na hindi ko naibigay noon. Totoo ba ito? Ang sabi sa akin ng aking lolo, sinabi sa kanya ng aking ama na pumanaw na daw kayo nung ako'y sinilang pa lang at hindi ko na kayo makikita o makakasama pa. Ilang taon ko itong hinihiling na makilala man lang kayo at maramdaman ang pagmamahal ng isang ina kahit sandali. Narito na ako, anak. Ang mga kwento ay hindi laging totoo. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Ibibigay ko at aalagaan ka gaya ng dapat tuwin ng isang ina.
At sa pagsasama ni Kidoy at ng kanyang ina, sa ilang araw na pagsasama nila ay mayroong napapansin si Kidoy. Dahil ang kanyang ina ay lumilitaw lang tuwing gabi. At pag sumisikat ang araw, ito'y naglalaho. Sa pag-aalala ni Kidoy at pangangamba, ay tinanong niya ito. Nay, bakit tuwing gabi lang kayo lumalabas? At sa tuwing sumisikat ang araw, bigla kayo naglalaho at babalik na lang paglubog ulit ng araw. May dahilan ng lahat, anak. Ang liwanag ng araw ay masakit na sa aking paningin. Sa dilim ako nakakagalaw ng maayos at nakakapagpahinga. Huwag mo nang alalahanin. Ang mahalaga ay magkasama tayo. Nay, sabi ni Lolo, at sinabi daw sa kanya ng aking ama, na isa daw ang albularya ang aking ina, at mahilig magluto. Amoy halamang gamot ang mga kamay, at sariwang lupa, at mainit ang mga palat. Pero ang mga kamay nyo, malamig. Ayaw umawak ng apoy. At parang basang kahoy. Matagal na akong wala sa mundong ito, Kidoy. Nagbago na ang aking katawan. Huwag mo nang hanapin ang dating hitsura. Hanapin mo ang pagmamahal na inaalok sa'yo. Hindi ba at ito ang matagal mo nang hinihintay? Ang may tawaging ina sa tabi mo? Totoong sinasabi ninyo. Matagal ko itong hinihiling. Pero bakit parang may kulang? Kahit hindi ko pa kayo nakikita nun. May nararamdaman akong kaiba. Parang may pader sa pagitan natin. Masyado kang mapili. Ang pusong sabik ay dapat magpasalamat sa ibinibigay, hindi ang maghanap ng mali. Biglang dumilim ang paligid at ang anyo ng kanyang ina ay naglaho at napalitan ng tunay na itsura ng manungulot. Magaspang ang mga balat, mahaba ang mga kuko at matatalim ang mga mata. Hindi kayo ang aking ina. Kahit hindi ko pa siya nayakap o nakausap, alam ko sa puso ko na ang tunay na ina ay hindi magdadala ng ganitong lamig at takot. Sino ba talaga kayo? Sa wakas, nakuha mo rin ang tamang hinala. Ako ang manunghulot, ang nilalang na kayang gayahin ang sinumang mukha, boses at kwento. Para makapasok sa buhay ng tao, ginamit ko ang iyong kahinaan, ang pagnanais na makilala ang inang hindi mo pa nakasama. Ang pusong puno ng pangungulila ay pinakamadaling linlangin dahil handa itong maniwala sa anumang bagay na matagal na niyang hinihingi. Kayo ang masama. Dahil ginamit ninyo ang alaala at pangalan ng aking ina para lilangin ako. Bakit hindi? Ibinibigay ko sa iyo ang hinihiling mo, ang pagkakaroon ng isang ina. Kung hindi ka nasiyahan, ngayon
makikita mo kung ano talaga ang kaharap mo. Nagniningning ang mga palad ni Kidoy habang kumikidlat sa labas ng kanilang bahay. Mali kayo. Ang alaala ng aking ina ay hindi nasusukat sa mukhawan nyo. Kahit hindi ko pa siya nakikita. Ang alaalang ipinamana niya sa akin at sa aking ama ay siyang tunay na anyo niya. Ang liwanag ng kidlat ay tumatagos sa lahat ng kasinungalingan. Hindi. Imposible. Paano mo nalaman ang katotohanan kung hindi mo pa siya nakikita? Dahil ang katotohanan ay nararamdaman ng pusong tapat. Ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangan gayahin at pilitin. Mawala ka sa harap ko at huwag mo na gamitin pa ang pangalan ng aking ina. Hindi na. Dahil alam ko na ang tunay na lakas ay nasa pagkilala ko ng totoo. Kahit pa ito hindi pa nakita. Tapos ka na. Kahit kailan may hindi mo kayang gayahin ng aking ina. Maglaho ka na, manunghulot! At isang malakas na kidlat ang bumulusok at ang manunghulot ay tuluyan naglaho ng walang bakas. At naglaho ang manunghulot. Ito'y nalusaw sa liwanag ng kidlat ni Kidoy. Para yan sa aking ina na kinaya mo. Kahit kailan may walang makakagaya sa aking ina. At natalo ni Kidoy ang manunghulot. Nagtagumpay siya. Natapusin ito. At samantala, biglang dumating si Jericho. Kidoy! Nahuli na pala ako. Natalo mo na pala siya. Nandito ako upang ipapatid sa'yo. Nagagayahin ng isang aswang na manunghulot ang iyong ina. Wala na, Jericho. Tinapos ko na siya. Magaling, Kidoy. Natalo mo na pala siya. Ipinapasabi nga pala ni Taitemyong na kailangan mo magsanay. Dahil susugod ang mga hukbo at alagad ng hari ng kasamaan dito sa inyong mundo. Kailangan natin maghanda. Kailangan natin magsanay ng mabuti para matalo natin ang tampon ng kasamaan. Sige, Jericho. Pakisabi na lang kay Taitemyong
Pupunta kami ni Noynoy bukas. Sige po, Master Kidoy. Mauna na po ako. At sasabihin ko po, kay Timyong. Sige po, Master. Nagtagumpay si Kidoy na matalo na tapusin ang manunghulot na ipinadala ng hari ng kasamaan. Ano pa kaya at sino-sino pa ang makakalaban ni Kidoy bago niya kalabanin ulit ang hari ng kasamaan? Abangan ang mga susunod na kabanata dito lang sa Mutya ng Kidlat!